response natin dito, pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na doon mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkintab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong mantsa o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa rin. Pero, hindi, pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. For today's video, bibili tayo ng pork kay Aling Luz Biminda. Aling Luz, magkano ba ang baboy ngayon? Mura lang po, manang. Swak sa budget mo. Speaking of budget, minsan naisip ko, kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. True to life story. Ang pondo, parang karne. Tinatadtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling. Asahin ko lang ang isang statement under oath ng isang dating district engineer. Kung paano po, mga kapatid, ang kanila pong kitaan. Kasi ngayon, maaari sabihin natin, o sige, itong mga to, yung mga nasa sangkot yan, kinasuhan na. Yung iba, tandaan natin, libong flood control projects ito, 10,000 po ito. Mahigit sa nagdaang pong ilang taon, hindi lang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, hindi panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ilan pa lang ang talagang nasuri na imbestigahan at ilan pa lang ang nakasuhan, yung iba. Maaari bang sabihin natin na yung ibang mga may allocables, may mga inilaan na halaga sa kanila pong mga lugar o distrito, matitino ang mga nandoon? Sorry po kasi para ka nang walang tiwala. Kasi nga, paano ka ba magtitiwala sa nabulgar? Let me just get my eyeglasses. At kinukuha na nga po ni Manong Ted ang kanyang salamin para sa mga nakikinig sa radyo. Isinuot din po ang headset. Hinawakan po ang bond paper. Ilang pahina po ito. At ngayon ay babasahin na niya. Basa! Okay. Sa ilalim po ng numero 10, sa sinumpaang salaysay ni Boss Henry Alcantara. Okay? Ito po. Ang aking mga inihahayag na impormasyon ay base sa mga records at personal kong kaalaman ukol sa mga pagpopondo at implementasyon ng mga flood control projects. But basically po, si Boss Bryce naman sinasabi, DPWH projects, lahat same. Ito po. Okay. Ang sinasabi po dito, magmula po sa NEP, mula sa NEP, hanggang sa ito po'y dumaan, mga kapatid, sa House Bill, Senate version, and then GAA, including nga yung UA. Ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment na ito na 5 to 15%, nakalimitan pong hinihingi. Ito ho, itong isa ang may starring po ditong tao, kapag ganap na ang NEP base po sa pagdinig sa Kamara de Representante. NEP pa lang, may hatagan na. Samantalang ang pondo sa BICAM ay may advance payment din na 5 to 10%. Nakilimitan pong hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balanse ay babayaran ng buo paglabas po ng GAA. That is the modus. And then, mga kapatid, paglabas po noong sinasabi din po na ng mismong GAA na mayroong UA, pag may provision doon na maaari ng kalikutan, 30% daw po ang sinasabing hingian ng proponent. So ano ho ang ating tinutukoy dito? Ito yung modus. Maaari sabihin nila, ay dati yan. Oo, wala na yan ngayon. Wala na yung mga tao na yan Di ba? Yun ang sasabihin nila. Wala na daw yung iba. Wala na yan. Nilista namin yan sa DPWH. Hello? Pero yung iba. Yung nang naandoon sa region na sinasabi ninyo, natatanggalin nyo, hindi nyo tinanggal nando doon pa rin. Sa mga video ho, nung nagdaang halala, nagpapaulan ng pera yan As in, nag-aabog ng pera, nakita nyo?
doon sa lugar po kung saan tumakbo yung kanya misis. Pero naandyan pa rin. Bakit? Baka may idawit. Baka may idawit kasi sakop niya yung lugar ng makapangyarihan. Hindi ba? Tamo? Yung connect. Ay nako, pag-usapan natin to kahit bukas. Oo. Kahit hanggang bukas may pondo ako. Yun lang. Hindi ka mauubusan ng pondo o ng topic sa administrasyon Anyway. ng gobyernong ito. Anyway, Oo. sige po. Sorry po pero not to spoil itong mga nasa communications po nitong palasyo, pero sorry. Opo, mahirap pong sabihin na itong pinakamalinis na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kasi kung baboy po ang magpapatupad niyan, baboy po at baboy pa rin yan. Aray, sabi ng mga Okay, baboy. sige. Alright. Maghunos dili ka naman sa paggamit ng salitang baboy. Nasasaktan ng mga baboy. Yung mga totoong baboy. Masarap lechonin yan. So it's now 9:25, 6:25 in the morning. Sabi ni Nanay Christy. Pareho siyang bihasanay sa English tsaka sa Tagalog. So, Opo, at sobrang Espanyol, husay. at Espanyol Espanyol. din also. Ang galing Opo. magpaliwanag. Opo, pero doon po sa mga DDS, galit ho sila. Opo, Bakit nagalit? Sumagot lang naman si Pro. Nagagalit po sila kasi Oo. hindi kinampihan si Pangulong Duterte sa usapin noong pong paglilipad sa kanya sa dahig. Sorry po sa mga nandito ho ngayon sa ating live chat kasi Galit po sila? hindi nila nagustuhan yung sagot. Factual ho naman lang ang sinasabi ni Professor Aris. Sorry Opo. po. Sorry Oo po. nga eh. Yung- Kasi dami yun nga ang kaibahan. nagkukumpara. Oo, marami kasi nagkukumpara dun sa nangyari kay Maduro, kay Pangulong Duterte. At maiging natanong mo. Kasi po, inihatid nga siya kasi doon Oo. At ng may- Philippine government. May consent. Hindi, sino bang kasama doon na naghatid? Di ba yung tauhan ng gobyerno? Yung transnational. Itong kasama diyan itong si LTO chief. Si Marcos Lacanilaw. Yun yung kanyang posisyon. Kaya nga sila pinatawag sa Senado at pinagalitan, di ba? Anyway, yan po yun. Ngayon, speaking of... sandali lang. Kasi maayos yung pagkaka-explain ni Prof. Mas naintindihan eh. Oo. Yung nangyari kay Pangulong Duterte, sabi niya, legal Oo. dahil may consent ng Pilipinas. Oo. Yung nangyari kay Maduro ay illegal dahil hindi pinayagan ng Venezuelan government. But if I may just put it in the in the perspective na yung pong legalidad ay under question. Yan. Kasi ngayon may pending case sa Supreme Court questioning the action made by the Philippine government relevant doon po sa sinasabing arrest ng dating Pangulo. At saka again, ang legal at illegal ay subjective. Depende kung sino ang sinusuportahan mo. Opo. Kasi ang illegal ay pwede maging legal sa isang tao na may paniniwala. Iba-iba tayo ng Opo, paniniwala, opo, di ba? oo. Oo. Kumbaga ho, parang si Donald Trump lang. O sige, Siya ayan. po ay galit sa mga diktador. Oo. Siya po ay galit, mga kapatid, sa illegal na droga. Ayaw niya daw sa illegal na Sabi droga. niya. Oo. Opo, siya po ay galit, mga kapatid, sa mga mapang-abuso. Pero siya yun. Yun na nga. Galit siya sa bully. Pero siya mismo ay bully. Okay. Oo. O sige. Baka tayo masama sa demanda ni Donald Trump. Ay, sorry po. Kasi mahilig At saka, baka hindi na tayo makabalik na Amerika. Maghunos dili ka. Baka magdemanda ho ng magdidemanda ho ng mga media entities yun. Hindi lang. Dito kakabahan. Kung ang sitting foreign president ay nadala sa Amerika nang walang kaabog-abog, Oo. ginamitan ng military force, sino ba naman tayo? Baka kasuhan tayo din sa New York. At dalhin tayo doon. Maghunos dili ka. May makakalibre ko ng pamasahe. Yun nga. Makikita ko ang New York na hindi ko pa nakikita. Ay, hindi pa. Hindi pa eh. Oo. Hindi ba ikaw kasama ko doon? Ako ba yung kasama mo doon? Ay, naalala ko na. Yung nag 2 days lang tayo. Ginawa natin Quiapo yung New York. Oo nga, tama. Napunta tayo doon. Ano ginawa natin doon? Tumanggap lang ng award. Yun ang gusto ko sa iyo talaga. Kasama mo ko hanggang sa pagtanggap ng award mo. Emmys lang naman. Tapos pagkatas mo tanggapin yung award mo sa Emmys, Ha? umuwi na rin tayo. Naalala ko yung nag-away tayo nun eh. Kasi gusto mo na umuwi. Eh gusto ko pa magstay. Oo. Sabi ko, wala akong baong dolyar. Yun na nga. Anyway, asan na ba? Diyan na ba siya? Hindi lang pala ito. Marami-rami. 8. Good morning sa mga retired general. Si Morning General po, mga retired. Rex Piadren. Oo. Mga yan ang Team Bravo? Ano mga Team Bravo yan? Ayun. Mapa-retired or sitting general? Mga Bravo ang mga yan. Thank you. Oo. Salamat na marami. At kay Tony C. Uy! ng Powerhouse Power Tools. Naku, Sir Tony C, alam mo yung vacuum? oo. Pati yung dumi ng kapitbahay na nasimot sa sobrang tindi. Hindi nga ako nagbibiro. At saka yung pambomba ng bisikleta mo.
ha? Oy, nako, at Oh. hindi lang bisikleta ang nabobomba. Oo. Pati yung gulong ng sasakyan kayang bombahin. Yes, Oo. oo. Sa Hindi nga ako powerhouse, nag-thank you powerful. nga yung, yung kapitbahay ko kasi nung ginamit ko yung powerhouse vacuum, Oo. pati yung kanila nasimot. Oo. Yung dumi nila. Alam mo, ipagamit mo yun sa Kongreso Para masimot sila na lahat. masinghot ang lahat ng mga dumi doon. Sabi ko na eh. Sana. Okay. Sana makaimbento ni Senator Tony, ang powerhouse, Oo. ng vacuum na kayang suminghot ng mga korap. Pwede po ba yun? Kaya po ba yun? Umigo pa. Higupin na lang. Good morning kay Ma'am Beauty. Morning, Good Ma'am morning Beauty. sa inyo. Pangin kay Chrissy, good morning sa inyo. All right. Under Article 139 of the Revised Penal Code, sedition is committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force actions that threaten government and social stability. Inciting under Article 142 is defined as any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writing, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, including the wearing of shirt that state Ikulong Mandarambong. Ay! Wala na! Ay! Ha? Teka lang, Ted Filon. Wait lang ha. Kasi sa Friday, isusuot natin yan eh. Every Friday uniform natin yan. Wait lang. Para mas malinaw. Kasi, bari mo yung wait jacket lang. mo. Teka Para lang. maganda Ang ginaw kasi dito eh. Kasi umaalog-alog din Kaya pag nga. ano. Makinig kayo. umaalog-alog Wait ang mga lang. ano. Linawin lang natin. Kasi baka matakot yung mga kapatid na natin Anak ko, mag-post, pag magpahayag ng gumaganyan-ganyan kanilang... din pagkausap Diba ko kasi minsan matakot, eh. Okay. matakot na sila mag-post or magpahayag ng damdamin. oo. Unang-una, may freedom of expression tayo. Ano-ano yung mga pwedeng gawin doon? Pwede nating punahin ang gobyerno? Pwedeng batikusin ang korupsyon? Oo. Manawagan ng reforma o pagbabago? Aha. Peaceful protest, kagaya na naganap last year. Yung malaki ang Ayun- protesta ayun na inatirang ayun ko sa Luneta. ayun- Pagsusuot ng Ikulong Mandarambong, that's okay. Ano yung bawal? Ang bawal, manawagan ka na ang mga militar, wag nyo nang suportahan. Alisin nyo na yung suportahan dyan sa gobyerno. Yun ang sinasabi dito. Sino Bawal, may sabi nun? nasa batas natin, bawal manawagan. Na alin? Anong? Yung inciting to sedition. Hindi. Di ba, meron na nang sabi niyan dati ha? Oo. Bawal kang mag-udyok sa militar Na alin? na alisin nyo na ang suporta Bakit? ninyo or yung something that will Okay, sandali, destabilize. Mag-aring magdulot ng sandali, kaguluhan. May isang estudyante, may isang mamamayan, may isang Filipino taxpayer ang magsasabi na kayong mga nasa militar, i-atras nyo na, wag na kayo sumuporta sa gobyerno. That's inciting to sedition? Well, Yan ang sinasabi? according Yan ang to... sinasabi dyan? Yes. Di ba sinabi mo yun? Oo. Sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Never ko sinabi yun. Ang ba? sinabi ko, I-replay mo nga dito. hanapin nyo. Wala ko sinabi na ganyan. Bakit? At wala kayong makikitang ganyan. Baka ako ang susunod na arestuhin. Pero yun nga, kaya natin pinapaliwanag Lakas ngayon. ng tawa ko dito. Baby, Nag-iba yung mukha Hindi, niya. kaya natin to pinapaliwanag para lang malinaw. Nag-iba nung ang botox Hindi, mo. kasi ang inisip ko botox eh. Inisip ko, sinabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sasabihin yun dahil Joke nga, lang. yun ay inciting to sedition. lang. Anything that can destabilize the government. Naks naman. Do you like my English? Anything that can Yung labi mo destabilize... dapat nakausli pa. Anything that can Oo. destabilize the government. Oo. Most probably, that is inciting to sedition, right? So halimbawa, sample, kung ang sasabihin mo, kapatid, Sabihin mo yan. nananawagan ako ng Nako, investigasyon sa Kongreso para panagutin ang mga mandarambong. Hindi bawal yon. Pwede yon. Pero kung ang ipinost mo at sinabi mo ay dapat tumindig na ang militar at bawiin na ang suporta sa gobyerno, delikado ka doon. Inciting to sedition yun. Hindi ka pa sure dyan. Yun na nga kasi nasa korte pa naman. Hindi ka pa sure dyan. Oo, so dapat talaga mga hindi masama ang ihayag ang ating damdamin dahil meron tayong freedom of expression. Bakit? Hindi masama na Bakit? sabihin, Bakit? kurakot, managot. Bakit? Kapag ba may isang mamamayan at sinabi yon, maniniwala ba kagad ang militar sa kanila? Pero, I mean, as in, Oo. may effect ba yon? Dito Pero, kay General Browner? yung panawagan na yan ay may potensyal na magdulot ng kaguluhan. Eh kung may mga maniwala nga.
So, again, that's, when you say that, di ba? Okay, Posible anyway, magkaroon ng sige. Haba ng destabilizasyones. diskusyon na to, ha? Kaya nga, Opo, oo. pero yung pag sinabi mo na, yung sinasabi na, sandali lang, sa lahat ng ito, sino ba pumirma? Sino ba nag-approve sa pinaka-corrupt na budget? Sino Ayan. ba pumirma? Ay, hindi ako ang pumirma. Ikaw ba ang pumirma? Hindi rin. Ay, hindi to bawal. Yung mga sinasabi natin ganyan. Kasi hindi naman talaga tayo ang pumirma. Tayo ay nagtatanong lang. Di ba yung sino ang unang dapat pumirma? managot dito ay yung pumirma? Naprobahan mo eh. Tama? Oh, Ikaw ba ang pumirma? hindi. Ako ba ang pumirma? Hindi. Hindi. Sino pumirma? Hindi na. Sino ang pumirma? Sabihin nyo. Kilala nating lahat kung sino ang pumirma. So ito yung sinasabi ko. Ano ang epekto nito? Actually, hindi lang sa uniform personnel. May chilling effect to. Pinirmahan ng... Ito definitely, can I just say, meron tong chilling effect sa mga hindi supporters at sa mga pilit na kumakalaban. There's a chilling effect. Kaya nga naitanong mo, yung tinanong mo sa kanya nung huli, yung pong ginawa sa inyo ay parang yung ginawa rin po dati noon Oo. kay Trillanes. Di ba? May ganun kang tanong. Napa-oo na nga lang din si General. Kaya nga. Oo. The same defense. Oo. Okay, anyway. Ang bottom line nito, kapag ang nakaupo ay kaalyado, you're safe. Mr. Chairman, I'd like to strike down from the record that, You wanna that strike word it you're down? safe. Ha? Bakit? Safe ka naman ah. Huwag ka mag-alala, safe ka. Safe ka na. I'd like, ikaw talaga. Safe Mr. ka Chairman, na. I'd like to strike it out. Oh, Please, bakit? from the record. Huwag mag-alala, safe ka eh. Okay ka na. Oh, safe ka na. Safe ka ba? Safe ka na. Safe ka na. Kanta yan. Oo. Feels like Friday, mga kapatid. O ito, ang sabi ni retired general, ito Uy. si IDG chief ito, sabi sige niya. po, oo. Aplebo ko yan. Oh. Pag graduate na ako, papasok pa lang yan si General Pokis. Oo. Ganoon. Ayun, okay. Sa mga pag 89 ka na, Nilo. Mga kapatid, kami po dito hindi maghahatid ng problema sa inyo. Oo. Maliban na lamang po kung kayo may mga proponents. Hindi tayo maghahatid ng sarili namin problema. Pero yung problema ng bayan, pasensya na po kayo. Kailangan talaga namin ihatid yan. Oo, ayaw man namin, gusto man namin puro good news. Sino ba naman may gusto ng bad news? Opo, opo. Lahat tayo gusto natin good news. Kaya lang talagang, ang hirap pong maghanap ng good news sa gobyernong ito. Ang good news daw, mga guys. Opo. Oh, Guys, di ba kayo masaya may budget na tayo? Di ba kayo? Di ba kayo? Guys! Di ba kayo masaya? Smile naman kayo dyan. Namiss We niyo have ba a si budget. Guys? Guys, we have a budget! Oh. Alright, sige. So, nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan mga kapatid ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito? O may mga ibang nagsabi na ito rin po ang pinakamalinis na budget. Wow. Yan ang sinasabi. People-centered budget pa daw ito? Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na doon mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkintab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong mantsa o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa rin. Pero, pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy! Naku, ang ganda ng paghahambing mo ha. Nanay ko pa naman ayaw ng baboy. Correct ka Sa dyan? kubeta. Correct Totoo ka yan. dyan? Alam nyo ba sa bahay, yan ang tinitignan. Mm. Masasabi mo daw na malinis ang isang tao sa kanyang tahanan. Refleksyon. Kapag pumasok ka doon sa banyo, hindi lang yung bahay na malinis mismo. Pag ikaw ay pumasok sa banyo at nakita mo na maayos, malinis ang kanilang banyo. Oh. Hindi lang kusina, hindi lang sala, maging ang kubeta. Ang kubeta, bow. Pero minsan hindi natin maiiwasan na may mga kasama tayo sa bahay na mga baboy sa kubeta. Ang kubeta, bow.
Tama o mali? Kaya tama ang paghahambing mo, napakagandang paghahambing. Kasi nga naman, kahit gaano kalinis ang budget, depende pa rin sa gagamit. Malinis ba yung gagamit? May punto ka. Ang ganda. Ang kubeta. Wow. Word of the day. Okay. Kubeta. Opo, ito lang po Oo yan, nga, mga kapatid. okay Kasi yun nga, na. ang dami ho natin mga pag-uusapan this morning. Of course, ito nga pong budget na ito na kung ano man po ang tawag nila dyan, mga kapatid, tayo pong lahat ay mag-aambag-ambagan para dyan. As a matter of fact, tayo po'y uutang na naman para ponduhan po yan. Wala ho tayong magagawa dyan. Ang ating po na lamang, sabi nga ni Ginoong Diwa Gunigundo, magpatuloy po sa pagbabantay kung paano po ito gagastusin, no? Sige, so, well, ito ho, bago natin itong hayan itong ating pabida at ang ating pong pa-contest today, dalawa po ito na maaari nyo hong salihan and chance to win hanggang minimum po na 2,000 pesos. Salamat po muli sa ating pong mga Happy Anonymous. Thank you very much. Alright, so ito na muna, bago natin Bago balikan ng kubeta. hindi, Sige. ito na muna, itong sa budget, mga kapatid, ha? Opo, para lang ho natin matunghayan itong isyong ito na ngayon pa lang po pag-isipan na po natin. Kasi kung atin pong mapapansin, ito hong inaprubahan nilang budget, kaya nga po yung iba dito, naghihinagpis. Kasi yung provision ng bawat alokasyon sa bawat distrito, pansinin po ninyo, yung mga proyekto, halos pare-pareho na naman at ang halaga pare-pareho pa din. Yan po sinasabi nung iba. Huwag mo na munang tukuyan yung UA, yung Unprogrammed Appropriations. Iba ho usapin yun. Doon na lang po mismo sa DPWH budget. Pare-pareho po na naman yung halaga. Pansinin po ninyo. Kung yan po yung multipurpose buildings, pare-pareho po yan. Oo, may 20 million, 20 million, 10 million, 10 million, pare-pareho. Iba't ibang mga lugar umano, pero pare-pareho yung project. Ganon din po sa mga ngalsada. Yes, daang milyon. Paano ka naman nagbigay ng ganong kalaking halaga? Oo, pare-pareho po yung halaga, iba-ibang mga lugar. Hindi ba? Talagang isipin mo, hindi natin may tuturing na itong budget na ito, katiwa-tiwala. Seeing is believing. Kasi, ito mga kapatid, ay noong pa man sinasabi at kinumpirma na doon sa mga nagdaang hearing. Basahin ko lang ang isang statement under oath ng isang dating district engineer. Kung paano po mga kapatid, ang kanila pong kitaan. Kasi ngayon, maaari sabihin natin, sige, itong mga to, yung mga nasangkot yan, kinasuhan na. Yung iba, tandaan natin, libong flood control projects ito, 10,000 po ito. Mahigit sa nagdaang pong ilang taon, hindi lang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, kundi panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ilan pa lang ang talagang nasuri na imbestigahan at ilan pa lang ang nakasuhan. Yung iba, maaaring magsabihin natin na yung ibang mga may allocables, may mga inilaan na halaga sa kanila pong mga lugar o distrito, matitino ang mga nandoon. Sorry po, kasi para ka nang walang tiwala. Kasi nga, paano ka ba magtitiwala sa nabulgar? Let me just get my eyeglasses. At kinukuha na nga po ni Manong Ted ang kanyang salamin para sa mga nakikinig sa radyo. Isinuot din po ang headset. Hinawakan po ang bond paper. Ilang pahina po ito. At ngayon ay babasahin na niya. Basa! Okay. Sa ilalim po ng numero 10, sa sinumpaang salaysay ni Boss Henry Alcantara. Okay? Ito po. Ang aking mga inihahayag na impormasyon ay base sa mga records at personal kong kaalaman ukol sa mga pagpopondo at implementasyon ng mga flood control. Open a Maribank savings account and get the award-winning Maribank debit card. Get up to 3% cashback on Maribank card transactions. No minimum spend. For today's video, bibili tayo ng pork kay Aling Luz Biminda. Aling Luz, magkano ba ang baboy ngayon? Mura lang po, Manang. Swak sa budget mo. Speaking of budget, minsan naisip ko, kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. True to life story. Ang pondo, parang karne. Tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling.
Para di halata? Para mas madaling sibain. Itong isang to parang kinaltasan. Tinimbang, ngunit kulang? Ito, DOTR Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Pagdating sa budget, 49.2 billion na lang. Ay, parang sinigang na walang sabaw? Tama, 72.3 billion ang binawas. Binawasan ang para sa Metro Manila Subway. Yung North-South Commuter Train, tanggal din. Pondo sa transportasyon, binakulaw. Kaya ang bansa ang kupad ng galaw. Ayan na naman. DPWH Foreign Assisted Projects. Kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original. Naging 17 billion na lang ngayon sa budget. Kaya konting ulan, baha. 52.3 billion ang nawala. Kaya ang proyekto, matabang. Parang sinigang na lasang nilaga? Parang adobong maputla. Pero syempre, kung may kaltas, may dagdag. Wow! Farm to Market Road. Nung dati, 16 billion. Eto na, 33 billion. 17 billion ang nadagdag. Nako ha? Farm to pocket na yata yan, Manang. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Isipin mo, ito naman, tupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Say mo, eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Laban ka, maipit ng DOH. Naku, nakakatulong nga sa tao Maninikluhod ka naman sa mga politiko. 51.647 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Wala na tayong maasahan ng mga tulay, wala ng mga kung ano-anong kalsada, wala nang lahat. Ma'am, ang daming giniling. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ang pondo natin, ginigiling. Para ang tao, bula-bulahin. Small Business Corporation, binawasan ng 500 million. Nako, tulong sana ito sa maliliit na negosyo katulad nito. Maliit na negosyo, tapyasado? Kaya atrasado. Samantalang ng DOT, nako, 500 million sana. Ginawang 1 billion doble. Kahit zero naman ang performance. Mas mahal pa ang poster at slogan kaysa serbisyo sa bayan. Ang timbangan ng bayan ay di nagsisinungaling. At ang pork, kahit gilingin, baboy pa rin. Bakit ba kasi ginigiling? Hindi mo ba napansin ang suot ko? Color peach. Ginigiling para pagulungin ang impeachment ni Inday. Diyos ko, day! Ang timbangan ng bayan di nagsisinungaling. Kaya mo nalitirin, baboy pa rin. Baboy pa rin.